Good morning! Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Medyo naiba tayo ngayon at gabi tayo nag-live. Kasi nakakatuwa ito, no? Hindi ko na mapalagpas itong John 13 na ito, no? Ngayong araw na ito, no? Kung saan nagkaroon ng pagkabahala, no? Deeply troubled ang pagkakasabi dito ng ating Panginoong sa Kristo o pagkakakwento ni Juan, ano? Habang sila ay naghahapunan, no? Doon sa huling hapunan nila, no? At siguro, no, ngayon hindi mo makikita o baka ito lang yung instance, no, na nag-alala ang Panginoon, no, para sa isang tao ng ganito, no, na deeply troubled siya. Then, nakita niya dito, no, at alam niya na hindi na maaawat, no, sa pagkakasalang gagawin itong si Judas, no, ha? Kasi parang ang tagpong ito yung panahon kung saan ibebenta o binenta, no, ni Judas, no, ang ating Panginoon ng 30 pila na 30 coins, no, 30 ano to ang tawag dito, yung coins, barya, no, barya ang pinagbilan kay Jesus, no. At ito'y nangyari nung huling hapunan na kung saan sinabihan pa nga niya si Judas na sige, gawin mo na yung dapat mong gawin, no, quickly, sabi niya pa, sige, bilis, parang ganyan. No, kasi siguro, no, ang Panginoon, ang tingin niya siguro dito, no, ay sayang, no? Kasi, di ba, ang daming mga talinagang sinasabing yung isang tupang naligaw ay pinuntahan niya, isang coin na nawala ay hinanap niya, at labis ang kanyang pagkakatuwa na magkaroon ng dalawang pagkakataon na yun, na ito'y matagpuan. Samantalang ito'y kanyang alagad, no? Isang apostoles, no? 12 sa 12 alagad, si Judas ay membro niya, ano, at isa siya dyan. At nangyari nga ito, no, na mawawala, mamamatay, no, dahil sa sariling kapasyahan, no. Doon natin makikita, no, parang dito sa tagpong ito, parang hindi makontrol ng Panginoon na iligtas pa si Judas dahil meron na siyang kaisipan. Kaya nga yung free will, no, yung sinasabi sa ating binigyan tayo ng sariling kapasyahan, no, para magpasya ng Panginoon, ay isang napakalaking biyaya para sa atin. Hindi niya sinaklawan ang ating mga disposisyon, o hindi sinasaklawan ng Panginoon. Kaya makikita mo yung gano'n niya kamahal ang kanyang mga alagad, no? At syempre, ang humanity, ang tao, no? Kaya nga, siya'y pumunta rito para sa kaligtasan ng tao, no? Kaya makikita mo na ang tao, no, talagang hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos, no? Lalo na nga kung gagawa ka ng mga disposisyon o desisyon o mga bagay, no, na wala nang parang wala na, sarado ka na, no? Hindi na pwedeng pumasok yung sinasabi ng Panginoon na sa unang utos, no? Mahalin mo ako ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa, no? Bago ang iba o bago ang iyong kapwa, no? Nawala na sa focus si si Judas, no? Considering na 3 taon niya kasama si Jesus, no? 3 taon na nagpakita ng kababalaghan, milagro, kabaitan, pagtuturo at lahat ng bagay na dapat matutunan ng isang tao, no? Mananampalataya, no? Isang Kristiyano, ay parang wala siyang natutunan. Parang ang nakapokus lang siya doon sa kanyang iniisip. Kasi iba yung iniisip niya sa plano ni Jesus, no? Ang plano niya kasi is parang sabi nga, ang propeta ay darating, no? Sa isang hari, no, ay darating para isang malakas na hari na parang sinasabi ililigtas ang bayang Israel, no, para sa mga sumakop dito, no. Parang ang gusto ni Judas karahasan, no, tugunin ang problema sa pamamagitan ng karahasan, paglaban, no. Si Jesus kasi parang sabi nga, di ba, para siyang isang tupa, no, na hindi man lang umiimik kahit kakatayin na. Parang ganyan, di ba? Kaya sabi parang kung titignan mo ito, no, ito yung isa, napaka-rare na to. Ito lang siguro, yung naghayag ang Panginoon ng pagkabahala sa isang tao. At siguro dito pumasok din yung pagiging tao niya, di ba? Siya ay tao at siya ay Diyos, no? Anak ng tao at anak ng Diyos, no? So yung pagiging compassionate siguro kay Judas, lumitaw dito. Pero yun nga, no, nagpasya siya, desisyon niya, pati ang Panginoon walang magawa. Ganun din tayo. Sa araw-araw nating buhay, sa ating pamumuhay, sa ating pagtataguyod ng ating pamilya, kung tayo may pamilya,
pakikipagrelasyon natin sa ating asawa, sa ating mga anak, at sa lahat ng mga tao na kakasalamuhan natin, lagi tayong may disposisyon. Laging meron yan. At kung hindi ka aware na merong spirito ng Diablo at ang spirito ng Diyos ay parehong nandiyan, nagbabantay. Kanino ka ba pupunta? Sa pagkakataon ito, makikita mo yung pagkiling ni Satanas sa Diablo, no? Hindi siya naawat, hindi siya inawat dahil nakita ng Panginoon na yun na ang disposisyon niya, no? Hindi niya pinakialaman. Ganun din tayo. Kaya kung minsan, yung pagkaligaw natin na minsan ituturo natin ng Diyos, hindi tayo sinungahan. Dapat mag-isip tayo, no? Ang Diyos ay lagi natin dyan. May mga anghel pa, di ba? Na umaalalay. At andiyan dyan, nagigit sa lahat, Espiritu Santo. Talagang nakaalalay. Kung babalikan mo, ito yung Espiritu Santo na ginamit ni Jesus nung siya ay dalhin sa deserto ng Diablo. Di ba? Dito yung sinubukan siya, di ba? 40 days. Ang unang pagsubok, sabi niya, anak ka pala ng Diyos, sabi ng Diablo. Gawin mo ngang tinapay ang batong ito dahil sigurado gutom na gutom ka na di ba? Sabi niya, di ba? Sige, kasi anak ka ng Diyos, kayang-kaya mo to. At di ba, sa Jesus, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na nagmumula sa bunganga o sa bibig ng may kapal o ng Diyos. O, di ba? So, parang natulala yung demonyo dahil napakaganda ng sagot, di ba? Oo, totoong kailangan natin ng tinapay para sa pisikal na pangangailangan. Pero hindi rin tayo mabubuhay na puro pisikal lang. Dahil mamamatay yung pisikal na yan kung wala tayong spiritual na buhay. Di ba, no? Kakaligaw-ligaw ang ating landas. Ano sabi? Sabi niya, tumalon ka nga. At sasaluhin ka naman ng mga anghel. Anak ka naman ng Diyos, Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. No? Ano ibig sabihin? May mga bagay na kaya natin, yes. Pero may mga bagay na hindi natin kaya. Katulad yung spiritual warfare na yan. Naglalaro sa isip mo yan Andiyan sa konsensya mo yan Kikita ko dito Ito mangyayari sa akin dito, sabi ng demonyo. Sabi ng Panginoon, ay, huwag mong gawin yan. Dahil makasasama sa iyo yan. At mawawala yung relasyon natin dyan. Malalagay sa alanganin yung relasyon natin. Kasi kumikiling ka dyan, no? Dahil dapat alam mo na masama yan. Dahil dapat kilala natin ang Espiritu ng Diyos. Diba? Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng mga handog. Diba? Nagbibigay ng karunungan. Yung tamang disposisyon natin dyan. Yung milagro ay kayang gawin yan. Diba? Pagsasalita sa iba't ibang wika at paghahayag ng mabuting balita, andiyan dyan yan para maging guide natin. At ang bunga niya ay pag-ibig, no? Kapayapaan, kasiyahan, no? Pagiging mabait o mabuti, pagkukontrol sa sarili. Yan yung yan yung mga katangian na wala si Judas No, nung panahon na yun O habang siya ay alagad ng Diyos, hindi naman siya masyado nakikinig kay Jesus, hindi siya nakapokus. Kaya hindi niya naintindihan yung talagang plano ng Diyos, no? Para sa katauhan. Ang plano niya lang, yung pagkainis niya, yung galit niya, yung pride niya, yun ang laging namamayagpag sa kanyang isipan. Katulad nung nangyari kahapon, di ba? Binuhusan ni Maria ng alabastro ang paa ni Jesus, no? Ng pabango at pinunasan ito ng kanyang buhok. Ay, nagalit siya ron Hindi niya naintindihan, no? Kaya sabi ng Panginoon, yan ay paghahanda para sa aking kamatayan. Wala siyang makuhang ganun. Dahil baka hindi niya iniisip mamamatay si Jesus, kundi dahil sa kanya Di ba, no? So parang malayo. Ano ang sinasabi? Hindi nakapokus. Ano pa sabi doon sa huli? Sa desert. O sige, ibibigay ko siya lahat ng kayamanan. Sabi ng Diablo kay Jesus. Tanawin mo lahat yan. Lahat na nakikita mo, magiging sa iyo yan dahil sa akin. No, kulang na lang sabihin ni Jesus, sinungaling. Di ba? Nasusulat. Di ba? Wala kang ibang sasambahin at paglilingkuran kung hindi ang Panginoong Diyos. Dahil kung dudugtungan mo, kanya lahat yan ng kayamanan. Wala ka dyan, no? Bogus ka no? Kulang na lang na idugtong ni Jesus yun no? Doon sa conversation nila ng Diablo. Kaya ano kailangan natin gawin? Kaya pinapaalala pa rin sa atin, no? Na lagi yung willpower natin nandiyan. No? Yung ating pagdesisyon ay hindi masasaklawan ng Panginoon pag pumayag kang saklawan yan ng Diablo. Sa mga nangyayari sa atin sa buhay natin, di ba?
ang mga korupsyon, ang mga pagpapahirap sa mga tao, di ba? May pagkakanulo at pagtataksil sa Diyos. Yung mga taong gumagawa at walang habas sa paggawa, na yung mahihirap ay hindi nila makitang nalalaglag na, konti na lang yung kapit sa laylayan eh. Matatanggalin siya sa laylayan. Wala na siyang makapitan. Pero patuloy mo pa rin pinahihirapan dahil sa mga desisyon, no? Sa mga pagpapasya mo, no? Ang iniisip mo lang ay pansarili. Para sa mga kaibigan, para sa kamag-anak, kapamilya, pero hindi iniintindi ang iba. Di ba, no? Lalo na yung mga mahihirap. Lalo na yung mga mahihirap. Binanggit siya natin, Panginoong Diyos. Ang mga hihirap, di ba? Tungkol sa alabastro na napakamahal daw, sabi ni Judas. Pero sabi ng Panginoon, ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama. Pero ako'y hindi. Ano ibig sabihin? Ang mga hirap na ito ay pwede nating gawin bilang tungtungan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila para tayo makagawa ng mabuti at makita tayo ng Panginoon. Di ba, no? Yun yung no? Yun yung logic, no? Hindi ka makakabayad sa Diyos. Pero sa mahirap, pag ginawa mo yan, ba, ulitin ko, sinabi kaya tayo itong isang araw, hapon. Di ba, no? Ang ginawa mo sa isa sa maliliit na ito, ang pagkalinga mo sa isa sa maliliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Dinamitan mo sila, pinakain mo sila, pinainom mo sila, sinubaybayan mo sila. Ginawa mo sa akin yan. Pero ang hindi mo ginawa sa kanila, ang hindi mo pagtugon sa kanilang pangangailangan, wala pa inapi mo palalo at nilaglag, sa akin mo din ginawa. Kapag ginawan mo ng masama ang iyong kapwa, sa Diyos mo ginawa. Lalong-lalo na nga, yung maliliit. Pero ang maliliit na ito, pag yung kinalinga at minahal, ang Diyos, sa Diyos mo rin ito ginawa. Confused tayo minsan, madali tayong malito. Ano nga ba ang gusto ng Diyos? Pag nakalatag dyan, kayamanan na, nawawala ang Diyos. Si Judas, 30 pesetas. No? Pero nagsisi siya. Wala na. Ang good news dito, yung pagbabalik loob, yung kay Pedro. Yabang dito, si Pedro, alam mo naman to, dilintado, di ba? Mayabang to, hindi, samahan kita ka, papatayin ka, magpapakamat, o isama nila ako sa papatayan, parang ganyan ang tema niya, no? Sabi sa kanya ng Panginoon, sa loob ng umagang ito, sa magdamag na to, no? 3 beses mo ako pasisinungalingan bago tumilaok ang manok. Nangyari yun. Sa harap mismo ni Jesus, dahil pinuntahan ni Pedro si Jesus, sinamahan Pero grabe ang takot niya. Nung siya pagtatanungin, ito kasama ito. O ito, kalaga niya. Ito, hindi. Sumumpa pa siya na hindi niya kilala si Jesus. Tsaka tuminahap yung manok. Ang maganda naman kay Pedro, no? Nagbalik loob. Nakita niya ang kanyang kamalian. Tiklob tuhod siya lumabas sa Panginoon at humingi ng tawad. At anong naging resulta nito? Di ba ginawa siyang tagapamahala ng simbahan? Diba? Siya yung unang papa, no? Sa ating pinaniniwalaang relihiyon na Katoliko. Amen? O Katolika. Kaya, ngayong araw ito sinasabi na naman sa atin, pinapaalala, puro paalala to, ang Biyernes Santo to. Hanggang sa linggo ng pagkabuhay, ang tema ay ganito, no? Na makita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Na makita natin kung ano nagagawa ng Diyos kung tayo sasangayon sa Kanya. At nakikita din natin kung anong kapamakan ang aabutin natin kung tayo hindi magpapasakop sa Kanya. Huwag na natin kainggitan yung mga yaman, dahil pera, ganyan-ganyan. Kasi makapangyarihan, yung mga desisyon, bayaan na natin siya. Diba? The revenge, sabi na niya, revenge is mine. Ako ang maghihiganti. Ako ang sisintensya. Kaya ito, para naman ito. Gusto mga walang habas, kung ano-anong katarantaduan ang ginagawa sa pagpapahirap sa tao. Lagi na lang may crisis, mga kapatid. Gawa-gawa nyo yan O kung meron mang hindi nyo ginawa, di ba? Yung mga taong gumawa nito, lahat tayo, o lahat kayo, ayoko sumama dyan. Lahat kayo, damay-damay dyan. Di ba? Ano sabi kay Judas sa malalakas na salita? Mabuti pa ang hindi na siya isinilang
Ganun katindi. No? Ganun katindi yung mangyayari sa'yo. No? Kung ikaw ay hindi magbabago at hindi tatangkilik sa Panginoon, ito hindi isang uri ng pananakot o babala. Ito'y katotohanan na mangyayari ang lahat ng kaganapang ito at sinasabi ng Panginoon. Di ba? Mawawala ang lahat, sabi ng Panginoon, pero isa suman sa aking salita ay hindi magkakabula. Na lahat ng sinabi niya patungkol sa buhay at kamatayan ay totoo. At sana, makita natin yung daan patungo sa buhay. I am the way, the life, and the truth. Kasama sana tayo dun. Hindi ko mapalagpas tayo. Pero nabahala ang Panginoon, siguro nangihinayang siya kay Judas. Diba? Nangihinayang siya kay Judas. Ang dami niyang pinakagaling. Samantalang si Judas kasama niya ng 3 taon sa kanyang ministry. Pero hindi niya nagawa. Sapagkat ang plano ng demonyo ay pumasok kay Judas dahil sumang-ayon siya. Tandaan natin. Pag sang-ayon natin, yun ang mangyayari. Kaya kung sa Diyos tayo sasang-ayon sa kanyang kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan at kaligtasan na ino-offer sa atin, well and good. Amen? Paalala lang po. So nga na naman ang anak ng Espiritu Santo kami. Maraming salamat po. Sa mga sandaling ito ay nakapagkabaka pa po kami. And yes, dalangin namin, Panginoon, sana kung meron man talukbong, kung may bail man yung aming mata o yung talukat ng aming mata at hindi namin makita ang liwanag at daan tungkol sa kabutihan at tamang disposisyon, Panginoon, tungkol sa buhay na ito. Sana samahan mo kami, guide mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santong hindi namin nakikita, ngunit kumikilos sa aming buhay. Siya yung emisaryo, siya yung ikatlong persona ng Diyos. O kaya kami nananalig at naniniwalang magiging guide namin siya. Sana maging malinaw yung mga pagbasa, especially ngayong Semana Santa na ito, itong Quaresma na ito, o itong week na ito, maging malinaw sa amin ang direksyon na gusto mo kaming dalhin o itawid para sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat at lagi na patawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong kaligtasan. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. And the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Like and share. Paano? Sa YouTube, nandun din po ako. Naglalagay dyan ako paminsan-minsan. Sa kabaka mo. Amen. God bless us all.